Pag-uusapan natin ngayon, ito po, no, Trillanes, hindi raw takot kay Marcoleta. Handa pa itong magpabatok pag nagpunta ng Senado. Antindi, antindi talaga nito ni Trillanes kung ano yung mga pinagsabi, no? Pero bago ang lahat mga kaboses, kung bago ka pa lang dito sa aming channel, siguraduhin nakasubscribe ka na at pindutin ang notification bell para hindi ka mahuli sa mga maiinit, makabuluhan at napapanahong balita at videos namin. Okay. Si Marcoleta naman po, si Tito Soto naman po, illegal daw yung subcommittee. Illegal daw po yung subcommittee ni itinayo para kay Marcoleta. Blue Ribbon Subcommittee. Talaga naman takot na takot si Tito Soto. Yan po mga kapatid, no? Kitang-kita po natin na ang kanila pong kinatatakutan talaga kung bakit gusto nilang bawiin. Hindi po yung impeachment. Kasi sa impeachment po, natatandaan ko nung si Tito Soto pa yung pong Senate President, sinasabi niya fourth with, no? Talagang fourth with, talagang mamadaliin nila yung impeachment. Pero dito po, takot na takot talaga sila sa flood control. Yan po talaga yung yan po yung dahilan nila. Gagawin nila lahat para hindi po matuloy yung flood control investigation na gustong gawin ni Marcoleta dito po sa pamamagitan ng Blue Ribbon Committee, Subcommittee on Flood Control Investigation. Yan po mga pag-uusapan natin, pero bago yan, kung bago ka pa lang dito sa ating channel, mag-subscribe ka na. Dahil ito lang ang tanging channel na may kinikilingan, may pinapanigan, una sa balita, huli sa impormasyon, kaya ano pang hinihintay nyo? Pindot na, okay? Ito po, yung sinasabi po ni Extra muna, ito muna mga asungot. Okay lang ba yung sounds natin? Kinakailangan ko bang ilapit yung mic o naririnig nyo naman ako? Uy, happy birthday! BP Sara Duterte. Ngayon pala ang birthday ni BP Sara. Happy birthday at good news po kay BP Sara. Kahit po siya po ay talaga bang birthday? Bakit wala akong nakikita nag-happy birthday? Kahit po si BP Sara ay binabanatan, walang katapusan po, number 1 pa rin po sa tunay na survey. Talagang ganyan. May mga tinatawag tayong mapagkakatiwalaang survey katulad ng SWS at Pulse Asia. At meron naman tayong hindi gaanong pinagtitiwalaan katulad ng iba pa. Pero sa Pulse Asia at sa SWS survey, nakakatuwa po na number 1 po si BP. Dinadaya pa nga nila yung gusto pa, yung nagpaano pa nga po ng Pulse Asia, one-on-one lang yung ano nila ni one-on-one lang po yung pinapakita nila presidential survey, one-on-one sa pagitan ni Leni Robredo at ni BP Sara. Talo pa rin si Leni Robredo. Kaya sabi po natin sa mga makabuluhan, sa mga survey po na pinagkakatiwalaan na, talagang hindi po mabubura. Dahil po very popular pa rin si BP Sara. Ayan po mga anakis ko. Narito kami, susunduin na namin ang aking anakis, iuwi na namin sa aming bahay. Okay. Dahil po sa very popular si BP Sara, ito naman po ang isa pang kabadong-kabado sa flood control, si Asidre. Hindi po rin mapakali. So, ang sabi ni Asidre, so what kung sikat? Ayan, ang sinasabi ni Asidre, so what kung sikat? Si Erap nga. Sabi niya, Solon says, Erap episode shows popularity can trump evidence in impeachment trial. Alam nyo, Asidre, taliwas sa gusto mong palabasin na pinalalabas mo na umaasa si BP Sara sa popularity niya dyan sa impeachment. Hindi po. Never po naming binanggit, kahit kailan kaming mga Duterte supporters, never po naming binanggit na BP Sara is too popular para ma-impeach. Hindi po. Ang sinasabi po namin, hindi po dahil siya popular kaya boboto yung mga senador. Ang sinasabi po namin, wala po kayong ebidensya para mapabaliktad yung mga senador at siya po ay i-convict. Wala. Nakita na po namin yung mga ebidensya ninyo, present nyo. Hindi pa po kino-question partida yan. Wala pa pong cross-examination sa inyong mga ebidensya pero wala pa rin. Di ba? Si Madriaga mismo. Hindi pa po kino-cross-examine. Simple logic pa lang po. Ang pinairal ng mga tao, ang daming beses na napatunayan na nagsisinungaling. Si Trillanes naman po, kino-question mismo, no? Anong papel ni Trillanes? Bakit siya titistigo? Meron ba siyang alam? Naging tauhan ba siya ni BP Sara?
At least si Madriaga may kiniklaim eh. Kiniklaim niya na tauhan. Kaya Asidre, yung sinasabi mo na bakit inuuna yung impeachment, bakit inuuna yung flood control, bakit priority yung flood control, hindi ba pwedeng sabay-sabay? Yan pala yun. Diyan po pala talaga sila takot na ngayon po, ay naano po natin, anong tawag doon? Napatunayan po natin, napagtanto natin na hindi po sila, etong mga senador, wala, okay lang yan, forthwith sila pagdating sa Senate hearing ng, hindi lang Senate hearing, impeachment trial. Gusto nila matapos na agad. Pero pagdating po sa Blue Ribbon Committee, miski si Tito Soto nagsasabi na illegal, paano naging illegal? Naging interesado po tayo bakit tinawag na illegal. Pero mamaya po yan, tatalakayin po natin yan. Kino-question naman ng mga congressman, bakit unahin yan? Hindi. Alam niyo po, pwede namang sabay-sabay. O, may nakatakda na eh. Nagsimula na po yung impeachment, nanumpa na po yung mga senador bilang impeachment judge. O, bakit ayaw niyo namang, kaya nga po nagpalit ng liderato ng Senado dahil ayaw pong mag-imbestiga ng Blue Ribbon. Ngayon po, mag-iimbestiga na yung Blue Ribbon, meron ng petsa, June 4. Aba, iniintriga naman. Ngayon pong wala na pong gulo. Ang nanggugulo na lang po ay minority. At yung mga nakikisawsaw na sinasabi na may gulo. Wala pong gulo na eh. Tapos na po yung paglusob ng NBA. Wala naman ang huhulihin doon. Kaya po, sabik na po ang mamamayang Pilipino. Okay, dito muna tayo kay Trillanes. Ayon po kay Trillanes, Asidre, kabahan ka na, malapit-lapit ka na. Tama yun eh. Actually, tama yung sinasabi ni kayo pong mga senador. Huwag po kayo matakot, hindi naman kayo. Iba po, iba po yung pong kay Senator Bato. Kay Senator Bato po, ikukulong dun sa The Hague, Netherlands. Oy, good morning sa iyo, Placido. Kaiba po yung kaso ni Bato. Dito po, yung mga kinakasuhan po ng mga senator, sabi nga, magiging bayani po kayo pag nagpakulong kayo at hindi kayo bumaliktad. Bakit po? Lalo na sa mga nakatakdang tumakbo. Halimbawa po, siyempre, sabi nga ni Senator Cayetano, nasa alanganin silang lugar, nasa alanganin po silang pagpapasya. Ang pagpapasya nila, babaliktad ba sila o kulong? Alam nyo, ito po, practical na payo ko sa inyo. Lahat po ng makukulong, sino ba yung mga inaawitan pa? Loren Legarda, huwag ka na. Alam mo, Senator Loren, nakita mo na kung paano ka ituring ng mga yan. Pinagtatawanan ka lang. Bibigyan ka lang daw ng ilang buwan para maging Senate President, para bago ka magretiro, naranasan mo maging Senate President. Huwag magpauto. Kawawa yung anak mo. Yung anak mo lumalaban. Yung anak mo ginigipit. Yun na lang, para sa pamilya na lang. Chis Escudero, alam ko tatakbo ka sa 2028. Once na ikaw ay bumaliktad, goodbye na yung political career mo. Pwede ka na lang dyan, local ka na lang. Pero kami mismo mangangampanya sa iyo, Chis Escudero. Kahit na alam namin na ikaw ay dilawan, alam namin na ikaw ay once upon a time naging waiter ka ni First Lady. Ako mismo mangangampanya sa iyo pag hindi ka bumaliktad at nakulong ka. Ako mismo mangangampanya na sana bigyan ng presidential pardon. Ni BP Sara pag naupo na siya. 'Di ba? Ilang taon lang yan, 2 years. At mananalo ka. Ibig sabihin, ikakampanya ka namin kahit nakakulong ka, katulad ng ginawa namin kay Pastor Kibuloy. Ikinampanya namin. Huwag na lang kayong bumaliktad kasi kahit na ano pong gawin ninyo sa pagbaliktad nyo, hindi po kami na-pressure kayo. Anyways, ito po ang sinabi ni Trillanes kasi isa po sa mga sinabi ni Marcoleta. Ang sarap talaga makinig kay Marcoleta, no? Alam mo, pag si Marcoleta nagsalita, parang bawing-bawi ka, no? Bukod po sa Blue Ribbon Committee na hawak niya, na mag-iimbestiga sa flood control problem. Ano, nakabili ka? O wala? O sige. Bukod po sa flood control, sinabi niya rin po na iimbestigahan niya, papatawag niya si Trillanes, ipapatawag niya po yung mga NBI, DOJ. Nakakatawa po to. Kasi, di ba? Diyan po sa putukan, binabaliktad po kasi nila eh. Ang naratibo po ng mga media, ang naratibo po nitong mga DDH, ang may kasalanan ng lahat si Peter Alan Cayetano. Kung hindi siya nagkudita, hindi napalitan yung liderato, tahimik. Tama, tahimik talaga kayo dahil sa buhatan nyo. Tahimik talaga kayo dahil sa buhatan yung ginagawa nyo. Okay.
Ah, ang point lang dito mga kapatid. Ano ba yung, ano ba yung, uminom lang ako ng kape, wala ako. Ano ba yung sinasabi ko? Yung ano, no? O, ngayon po, makikita po, kukwestiyonin po ni Marcoleta, ano ang ginagawa nila nung naroon si Bato, nung May 11 at May 13? Anong ginawa doon ni... Kasi yung media natin, kahit na anong sabihin ni Trillanes, tanggap na lang nila eh. Kaya ako naroon, kaya ako may hawak na warrant of arrest kasi sinabi ni Bato eh. Ano ginagawa mo ron? What's your legal entity? Ngayon, sumagot po si Trillanes sa pagpapatawag, napipintong pagpapatawag ni Marcoleta. Ito po ang sagot ni Trillanes. Sabi po ni Trillanes, teka lang, nawala yung aking kodigo. Hindi ako natatakot dito kay Marcoleta. Pero time and again, paulit-ulit ko nang sinasabi. Nandoon ako kasi hinamon ako ni Bato. Ngayon, kung si Marcoleta hahamunin niya akong pumunta ng Senado para batukan siya, I will accept that as well. Hindi mo alam kung nagpapatawa eh. Alam mo, sanay na sanay si Trillanes sa ganyan na batukan kita o suntukin kita. Yung ganyan ng mga salitaan. Alam niyo po, mayroon po kaming nakita, pasensya na po kayo, Senator Trillanes kasi narinig ko sa inyo to. Hindi na pala siya senador. Pasensya ka na, Trillanes. Narinig ko sa iyo na duwag si Bato, di ba? Nakita po namin yung mga video na si Bato, siya yung namumuno, ranger yata si Bato na at that time. Nagpuputukan. Ini-interview siya ng mga reporter. Nakita po namin yung tapang ni Bato, hindi po siya natataranta habang pinapuputukan sila eh. Kinukwento niya kung ano yung ginagawa ng mga rebelde at that time. Sabi niya, alam niyo na yan, di ba? Wag na tayo diyan. Ang point lang dito, tapos si Tatay Digong na mag-80 na, hinahamon mo ng suntukan o dagukan o babatukan mo o kung ano pa man, no? Nakita na po na-prove na po ni Tatay Digong yung tapang niya. Ngayon, ano pa? Ngayon, eto na naman. Sasabihin mo na naman. Ano? Flat gas? Wala na talaga. Pinatay. Sige na, Trace, ano mo na yan? At hindi katitigilan yan. Parang mami mo pala yan. Okay. So, eto na naman ngayon. Wala naman po sinasabi si Marcoleta sa mga batukan, di ba? Wala naman po eh. Ang sinasabi ni Marcoleta, napaka-legal eh. Imbitahin niya si Trillanes, NBI, DOJ, para magpaliwanag sila dun sa putukan na naganap. Bakit sila naroon, lalo na si Trillanes, may winawagayway na warrant of arrest. Legal po yung usapan eh. Pag sumagot si Trillanes, kahit daw hamunin siya na babatukan siya, magpapabatok daw siya. Yan po ba gawain po ng isang Marcoleta na maalam sa batas, matalino sa legal? Makikipaghamunan sa iyo ng batukan? Alam mo, Senator Trillanes, nagkamali ka ng hinamon. Merong kakasasay dyan, Chuck, ng mga mambabatas. Nakita ko po si Robin Padilla. Wala na pong salisalita, nanapak na lang. Si Richard Gomez, nananapak na. Na lumaban kay Robin Padilla na parehas. Wala ka pong pagkatapos po ng suntukan nila, kung hindi ako nagkakamali, medyo chismis lang po to. Ang nagchismis pa nga nito si Chris Aquino rin. Doon pa sila nagsuntukan sa bahay nila Chris, malapit sa Malacanang. Ang point lang, pagkatapos po ng suntukan na yun, hindi po malalaman natin yun kung hindi lang nagsalita si Chris Aquino. Wala po nakakaalam na nagsuntukan si Robin at si Richard Gomez. Sa tingin ko, ganun po yung mga taong yung na-challenge yung mga pagkalalaki nila. Hindi po nila dinadaan yan sa kwentuhan. Na patukan kita, sapakin kita. Di po ba? Ako sa akin lang yun. Ewan ko sa inyo. Kasi personally ako naranasan ko yan. Yung hinarang ako na itinotokis lang ako. Di natokis ko rin. Pero yung hinarang ako, sinapak ako agad. Yun talaga, wala. Anong itotokis mo rin, sinapak ka na agad. Takbo na lang ako. Kaya Senator Trillanes, hindi po batukan. Hindi ka po inimbitahan doon para makipagbatukan sa'yo si Marcoleta. Nakita mo ba edad ni Marcoleta kumpara sa'yo? Alam ko magkaedad kayo ni Robin Padilla eh.
Malapit po si Marcoleta kay Robin. Yung kayang hamon nyo na batukan kay Robin nyo po sabihin para medyo patas. Kasi hindi nagkakalayo edad nyo ni Robin Padilla. Correct. Matapang si Bato dahil hindi siya sumuko sa ICC. Yan po ang pinakatama. Okay. So, ina-expect po natin na kung sakali po na si Trillanes ay dumalo sa Senado, inimbitahan pala, sana makita ka namin doon para maipagtanggol mo. Ano kaya, no? Si Matibag, pare-pareho maaangas, no? Si Matibag, si Trillanes, kung sila, no? At may nasabi sila, iko-contempt kaya sila ni Marcoleta. Abangan po. Abangan po natin kung mako-contempt sila. Okay. Ito po ang sinabi po ni Tito Soto. Tungkol po sa, di ba natuwa tayo, no? Natuwa tayo, uy, sa wakas, mag-imbestiga na, meron ng petsa, June 4. Sa Webes na yun. Bakit po may nakapagtagalog? Ito, si Tay Hesita, bakit siya nakapagtagalog? Bakit yung iba English? I-try nyo po kaya yung comment po ninyo, lakihan nyo po lahat. Yung all caps muna tayo. Mag-all caps lang po kayo para kasi nagta-translate po sa English Para mamaya pag nagbabasa ako, Tagalog po yung ano. Subukan nyo po magko-comment ng all caps. Para, i-try nyo lang nga po mag-comment ng isa sa inyo ng all caps. Titignan lang natin kung nababasa. Ng Tagalog. Pag all caps po kung Tagalog. Okay, ayun. Ay, wala rin Tagalog ba yan? Good morning mo, Minandro? All caps. Wala Hindi pa rin, English pa. Anong ginawa ng isa? Anong ginawa ni Ni Otay Hesita. Bakit siya Tagalog? Matapang si Bato. Dahil hindi sumuko. Eto, may mga anak ako, magpapaturo ako ngayon. Okay. Sabi po ni Tito Soto, ito po not legal. Hindi niya sinabi illegal. Alam mo, may mga termino. Tapos sasabihin niya na, hindi ko naman sinabi na not legal, na illegal Ang sinabi ko, not legal Pero yun din yung meaning nun Okay. Ito po ang sinabi ni Tito Soto. Tungkol po dito sa... Nabura ko. Lintik na yan. Muiset. Hindi pala. Sorry. Why do you bawal ilis? Wala, ayaw Okay, ito po ang sinabi ni Tito Soto. Sabi po ni Tito Sen, Senator Soto sa nakatakdang pagdinig ng Blue Ribbon Committee, not legal. Tindi, no? Hindi po legal. Yung Blue Ribbon Committee, subcommittee, ayon kay Tito Soto. Okay. May paliwanag dito si Tito Soto kaya lang nabura ko yung saglit lang po. Kinakailangan po nating maunawaan kung ito po, mga play of words to na walang katuturan na naman. Yung nagpapakita lang po to na takot sila. Okay, ito po ang sinabi ni Tito Soto. Not legal. Kino-question ang pagbuo ng Blue Ribbon Subcommittee para sa flood control probe. Talaga bang illegal yun? O play of words lang niya yung not legal na yan? Basahin po natin kung ano yung ibig niya sabihin. Okay, nagkaroon ng panibagong usapin sa Senado matapos questionin ni Senate Minority Leader Tito Soto ang pagbuo ng Blue Ribbon Subcommittee na nakatakdang magsagawa ng investigasyon kaugnay ng kontrobersyal na proyekto sa flood control. Okay, ang sabi niya ni Tito Soto, let's see what happens on Monday first. Besides, bakit Vice Chairman ng hindi organized committee mag-issue ng notice? Ang dami niyang ang dami niyang pakulo. Ayon sa dating Senate President, paano magke-create ng subcommittee na hindi sa plenary ginawa, not legal. Sa plenary niya gawin sa Monday para legal. Yun lang naman pala Alam niyo yung sinasabi ni Tito Soto, hindi po illegal dahil illegal yung pagbubuo ng subcommittee. Pwede pong magbuo ng subcommittee. Pero ito po ay dapat, ayon kay Tito Soto, dapat nabuuin to sa plenary. Bakit mo sasabing illegal? June 4 pa naman sila magsisimulang mag-imbestiga. Ngayon lang po na sinisilip nila yung walang katotohanan. Hindi po illegal. Ang sinasabi lang po ni Soto, mali po kasi yung sinasabi mo not legal
Kasi ang pag-unawa ng mga tao dyan, pag sinabi mong yan subcommittee ay hindi legal. So ibig sabihin, illegal yung gagawin nila. Gagawin pa lang po ito eh. Itinakda pa lang. Natural. Ipe-present po yan. Pero mali po parang ang dating kasi, parang krimen eh. Hindi po ba pag kayo narinig nyo, sinabi na, yung pag bumuo kayo ng subcommittee, illegal yan. Hindi yan legal. Parang, bawal pala yun. Ang dami pong biglang nagbasa ng mga rules ng Senate. Legal po, pwede pong magbuo. Kaya lang, yan na naman yung kinakailangan lang daw sa plenary. O di, ipe-plenary lang. Ano po ba yun? Kasi gusto nyo sa plenary, taas mag-walkout kayo. Hindi nyo po pwedeng ulitin yun eh. Kasi kung sa plenary, pag ikaw nag-move ka na meron ba, kung ako kasi yun, di ba? Siguraduhin lang ni Alan Peter Cayetano na meron silang 12. Kasi hindi po makakapag-move yung minority. Kung sakali mag-walkout na naman sila na po nakakaya. Wala na pong pinag-uusapan eh. Mag-walkout kayo dahil magtatayo ng subcommittee. Hindi po illegal ang pagtatayo ng subcommittee. Ang sinasabi lang ni Soto ngayon, dapat idaan nyo yan sa natural po yan. Idadaan po yan. Pero wag mong palabasin na parang illegal talaga yung gawain na yun. Hindi po siya illegal na, as in illegal na hindi pwedeng gawin. Ang sinasabi lang ni Soto, dapat kasi hindi mo sinabi yung not legal na term. Dapat sinasabi mo, teka, bumuo na kayo ng subcommittee, pinaalam nyo ba yan sa plenary? Dapat ganun lang. Hindi yung not legal. Yun po yung mga nag-i-invite ng mga gulo. Di ba? Ang dami pong tangang follower nila eh. Ang dami pong hindi po ganong maintindihan ng sitwasyon. Papalaganap kagad na illegal pala yung gagawin ni Marcoleta na yan. Hindi po siya illegal. Kinakailangan lang dumaan sa committee. Katulad po ng lahat ng committee. Di ba sinasabi, the chairperson of the Committee of Justice is so and so. Is there any objection? Hearing none? Act. Ganun lang po. Yun lang ang gustong marinig ni Soto. Kaya mali po na sabihin na yun ay illegal. Kahit na ano pong palusot ninyo. Ano yung purpose ni Tito Soto? Para pick upin niya ng media, pick upin niya ng mga vlogger na kalaban natin, para sabihin na illegal yan, mapalaganap nila na illegal talaga ginagawa nila. Kaya justified na kung mag-walk out sila sa Monday. Hindi po ma-justify yun. Paano ma-justify yun? Magtatayo lang ng subcommittee. Ang tanong, meron na po bang mga naitayong subcommittee before? Sangkatutak na po naitayong subcommittee. Kaya hindi po pwedeng sabing illegal yan. Ayan po. At may sagot na po riyan si Alan Peter Cayetano ngayon. Alam mo naman, yan ang maganda kay Alan Peter Cayetano. Agad-agad sumasagot sa mga ganitong issue. Ayan. Ito po ang kasagutan. Natawa lang ako sa isang balita eh. Ito sabi niya. Sabi niya it's illegal. SP Cayetano, ikinagulat ang reaksyon ni Tito Soto. Nagulat na. Sabi ni Cayetano, ganun. Wala kayong na-order na anak? Meron na? Sige. Sabi po ni Cayetano, concern ako sa almusal eh. Sabi niya it's illegal. Yan. Tila hindi maintindihan ni Senate President Alan Peter Cayetano kung bakit may matinding pagtutol sa pagpapatuloy ng Senate investigation sa controversial na flood control project. Yan. Nagulat lang po ako, sabi ni Cayetano. Sa lahat ng pwedeng maging reaksyon ni Senator Tito Soto, sabi niya it's illegal. Tatanggihan ni Soto, sasabihin, hindi ko naman sinabing illegal eh. Sabi ko not legal eh. Pustahan tayo, yan yung sasagot. Okay. Nagpapasalamat ako sa mga matinik nating mga netizens na una pa kayong tignan yung Section 18 ng rules ng Senate at yung Section 20 ng Rules on Investigation in the Aid of Legislation. Assume natin tama si former SP Soto. Ito po si Alan Peter Cayetano po nagsasalita. Assume natin, sana yun? Assume natin tama si former SP Soto at bawal mag-create ng subcommittee. Hindi po bawal ha. Ayan. Nasa rules po yan. Pero sabihin mo na, then all the majority has to do is for the chairperson, Senator Pia Cayetano, to come out and herself with the notice on. Yun lang pala yung gagawin. Hindi na siya, legal na siya. Sasabihin lang po ng chairperson na kami po ay magke-create ng subcommittee dahil marami po kaming balak imbestigahan. So, ang committee po ng Blue Ribbon Committee
ay magkikreate ng subcommittee para po matutukan yung investigasyon sa flood control. At ito po ay gagawin po namin pinuno ng subcommittee na ito ay si Vice Chair Rodante Marcoleta. Ayun na po. Pag sinabi po yan at is there any objection? Hearing none, pak, ayos na. Kaya kita nyo po walang kumontra. Wala pong kumontra kay wala pong anong tawag doon? Wala pong ibang senador na nagsabi na illegal nga yan. Kaya sabi ko, grabe talaga si Tito Soto, no? So, ano po ang ating mahihinuha? Ano po yung ating anong tawag doon, magiging konklusyon kung bakit po ganito yung reaction ni Tito Soto at saka before, no? Kung bakit po nila ayaw talagang mag-imbestiga. Talagang takot po sila sa investigasyon ng flood control. Direkta kasi, di ba? Meron pong mga 18 soldiers, kung di ako nagkakamali, meron sa mga 18 soldiers nagsabi na mga maleta may tinanggap. Particular yan si dating SP, Senator Soto. Kaya talagang kung ikaw ay naging bahagi ka ng maleta gang, matatakot ka talaga sa Blue Ribbon Committee. At saka syempre, isipin mo pa, kung makukulong ka, halimbawa po, i-rekomenda po yan. Yung Blue Ribbon Committee, pag nagrekomenda po yan sa ombudsman, at yan po ay dumaan sa investigasyon, hindi po pwedeng i-ignore yan ng ombudsman. Yung ebidensya pong makakalap sa Blue Ribbon Committee, good as evidence po yan, kahit po testimonya yan. Basta dumaan po yan sa Blue Ribbon Committee, na simpaan po yan. At may nag-corroborate po dyan, ang tini pong ebidensya niyan. I-rekomenda ka ng viewers to, nabasa ko yung i-rekomenda ka ng Blue Ribbon Committee, malamang sa malamang. O, tapos, nowhere po. Ang susunod po nila, kung alam niyo po kung anong kasunod nila. Ang kasunod po niyan, election na within 2 years, si BP Sara malamang manalo, yari-yari po sila talaga. Oh. Or DOJ. Hindi lang po ombudsman. Pwede pong DOJ or ombudsman. Kahit po i-delay nila yan. Hindi naman po matatapos yan dito sa administrasyon lang ni Marcos eh. Pwede pong ituloy yung mga kaso na yan hanggang sa susunod na administrasyon. Pwede nga mag-push niyan yung DOJ na susunod kung ayaw pakialaman ng DOJ niya. Okay. Kaya talagang nakakatakot kung may ginawa kang kasalanan. Talagang nakakatakot kung maletagang ka. Wala talagang atrasan, no? 29%. Pinakamataas po sa trust rating ng SWS. SWS ba to? Ito po, tignan nyo ha. Pag po SWS at Pulse Asia, mataas po si BP Sara. Pero pag iba po, yung mga ngayon lang sumulpot, alam nyo na kung ano nagaganap. Oh, naglabas na yung Pulse Asia at SWS. Number 1 si BP Sara. O Octa Arts, maglabas na kayo para meron na maipagmalaki yung mga naniniwala pa sa inyo. Tignan natin kung hanggang saan yung paniniwala sa inyo ng mga tao. Kung may mauuto pa kayo. Okay. Ano pa ba? At saka yan yung kung sino man po yung nagpa-survey na BP Sara tapos sa Leni Robredo versus Leni Robredo. Halatang halata po yung yung pagiging bias nyo. Gusto nilang palabasin. Siyempre kung dalawa lang po pagpipilian, kung anti Duterte ka, dito ka kay Leni Robredo, di ba? Kasi dalawa lang pagpipilian eh, pero wala po eh. Wala pong hindi po sa actual ganun. Sa actual po multi candidates. Hindi po one-on-one yan sa pagitan ni Leni Robredo. Tsaka tignan nyo naman po. Mula po sa Mindanao, tambak po si BP Sara. Ay tambak po si Leni Robredo. Same Ang panalo po ni BP Sara, Mindanao, Visayas, NCR. Nanalo lang si Leni Robredo sa rest of Luzon. Kaya tatambakan po ni BP Sara kahit sino dahil ang laki po ng populasyon ng Visayas, Mindanao na halos solid kay BP Sara.
At ayan na nga mga kaboses, ano ang masasabi ninyo tungkol sa isyung ito? Kung may mga hinaing opinion o komento kayo, huwag kayong mahiyang mag-iwan ng comment sa ibaba dahil babasahin ko ang mga yan mamaya. Maraming salamat sa inyong panonood at magkita-kita tayong muli sa susunod na video.